Mga brad, sa mundo ng Pantra Bikes, dapat matibay, dapat malakas, at syempre dapat may forma. Mga brothers, sa tatlong sinabi kong yon, meron ang bagong Pantra Bikes ng Euromotor. Ito nga yung Daang Hari 186. So mga brad, iikutan natin ito sa ating episode. Pero bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-share ang ating episode dyan sa Facebook at mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel. At syempre, kung gusto nyo suportahan ang ating channel, mag-member na rin kayo dyan. At syempre pa, idagdag na rin natin sa mga naghahanap dyan ng mga motorcycle parts and accessories. Meron po tayo sa Lazada. I-click nyo lang po ang link sa description ng video. So mga brothers, let's go sa go! Get ready. Drop the beat. So mga brothers, eto na nga, nasa harapan na natin ang bagong mas pinalakas na Pantra Bikes ng Euromotor. Eto nga yung Daang Hari 186. So etong nire-review natin is a gloss black finish po, at meron po siyang maganda at mapormang sticker dito na ginawa ng Euromotor. Ikutan muna natin mga brother para po makita nyo siya in 360 view. Alright, hopefully pag nandito tayo sa likod, kita nyo pa rin kasi naka against the light tayo, no? So ang design niya po is standard bike pagdating sa kanyang pagiging business type o Pantra Bikes na sinasabi natin. Alright, so pag-usapan natin yung harapan niya, no? Anyway, kung ako pala tatanungin nyo, first impression ko sa kanya, para siyang DNA o para siyang inspired kay Kawasaki Barako 175. Mapapansin ko rito sa kanyang upuan, rear carrier, sa tangke, and also sa headlight cowling. Totally hindi naman ginaya, no? Nandito pa rin naman yung resemblance ng Euromotor pagdating dito sa side fairing niya. Yung fender, gustong gusto ko dito sa harap. Rust proof po yan na napakahaba. So kahit hindi na kayo maglagay ng fender extension, hindi na siya mapuputikan basta-basta. Alright? So simulan natin dito sa kanyang front facing, no? Malaki yung kanyang headlight cowling. Meron tayo ritong Euromotor na makikita. At 186 Daang Hari dito na sticker. Yung mini-maintain pa rin dito kasi ng Euromotor yung ganitong style ng sticker nila. Makikita nyo rito sa tangke, 186 Daang Hari. And then anong tawag dito sa font na to, comment nyo nga dyan. Tapos meron tayo rito 186 4 stroke, and then dito Euromotor 186 na sticker. So balik tayo dito sa harap. Maganda yung plastic ng headlight cowling nito mga brothers. Malaki at makapal po. Yung finish ng pintura, gloss black po, at quality naman sa the way na makikita ko siya ngayon in person. Ang headlight natin dito mga brothers is a traditional Pantra bike na square type po. Ang gusto ko sa kanya, akala mo bubog pero makapal na plastic, no? At hindi lang mga brad, Pantra bikes pero naka may daytime running lights, di ba? Sangka pa. So natatakpan yung bulb niya. And then naka-bulb po ang ating headlight, pero pwede nyo naman pong upgrade yan ng LED kung gusto nyo na mas malakas na ilaw o padagdagan ng mini driving lights. Ang turn signal lights natin dito po is bulb type pero flexible. Nandito siya sa baba, wala siya rito sa taas. So another approach na naman na kakaiba para sa ginawa rito ng Euromotor, no? Meron pa siyang labi dito sa kanyang headlight cowling. Naka-conventional po tayo rito na front telescopic port, at dinagdagan pa po nila yan ng port boots para sa extra protection. Syempre, naka-drum brake po tayo rito mga brothers. At ang gustong gusto ko rito sa setup ng Daang Hari 186, malaki yung hub, which is para sa aming mga classic enthusiast rider, gustong gusto namin to. Syempre pag malaki yung hub, maganda rin mamreno kahit drum brake, no? Naka 17 inches tayo rito na spoke wheel, at meron po tayong tire size na 2.75 at 17 tube type po ito mga brothers, and branded po ito ng Yongshin. Pero kinakapa ko naman yung compound niya, pwede na rin, no? Hindi na rin ganun ka rupok, no? May pagka-soft na rin siya, hindi siya ganun ka hard, no? Ang fender natin solid po ito na bakal, and I can tell sa kanyang pintura na naka-rust proof po ito, katulad sa mga katunggali. Okay mga brad, pag-usapan natin dito ang rear portion. Ito, no, may rear carrier tayo rito, which is typical o standard sa mga Pantra bikes na pwede nating paglagyan ng mga dalahin natin, especially box. Pag tricycle na to, inaangkasan pa to, di ba? Para lang makapag-angkas pa ng extra katao. Ang gusto ko dito mga brother, naka LED na po ang taillight niya. Ayan, no, di ba? Sigurado ito yung low beam, pag nag-high ito, o ito kung baliktad, no? Pero mas maganda ito yung low beam para mas kita.
May reflector, no? Ilaw ng plaka nandito na sa mismong taillight. Ito po yan. Okay na rin yung fender. Flexible yan mga brad, oh. So kahit mabangga-bangga yan o makaatras yan, hindi yan mababali, no? Flexible ang ating turn lights dito na bulb type, no? So ang shocks po natin dito is dalawang pares na, nako. So ibig sabihin po ready na siyang kabitan ng sidecar. Pero kung gagawin nyo pong single, di tanggalin nyo to. So ito yung gamitin nyo, yung adjustable. Isang adjustable at saka isang non-adjustable. Alright. Ang ating kadena rito is 428 heavy po ito. At ang rear sprocket po natin is 42 teeth. Dun sa harapan, tansya ko baka mga maglaro ng 15, no? So maganda rito kung gagamitin nyo ito lagi sa mga panikan, kargahan, lakayan nyo po yung sprocket para po hindi hirap yung makina at mas lumakas pa yung kanyang arangkada. Okay mga brothers, going naman dito sa kabilang side, no? So meron siyang tire size na 17 inches dito sa likod din. Same din naman sa harap. And then meron po siyang laki o yung gulong niya is 3.0 po. Tube type po ito ay branded din ng Yongxing. Ang Rayos, masasabi ko na naka heavy duty na po ang setup ng Rayos dito. Also yung drum brake nga, ang laki ng hub. Ito talaga yung gustong gusto ko rito kay bagong Euromotor Daang Hari. Malaki yung hub niya. Same approach ang ating shocks dito. At yung tambucho po natin, no mga brad, hindi ko pala nasabi na nag 360 walk around tayo rito kanina na ito isa ito sa mga binago sa kanya. Tignan nyo naman mga brothers, parang sporty look ang kanyang tambucho, no? Premium na premium, no? Matte finish po ito na high temp. At ang tip niya is silver. And then yung kanyang muffler guard meron pa, oh. Kasi dun sa mga lumang version na Euromotor wala po yun. Pero dito meron pa. So kahit papano may protection yung ating rider, no? O yung mga sasakay. Naka stainless na rin yan na tornilyo mga brothers. Okay mga brothers, side profile niya, ito pa rin naman yung traditional na o yung nakagis na natin na Daang Hari, no? Binago lang nila yung sticker, sabi ko nga kanina. Ang napansin ko dito yung tangke, sabi ko nga more inspired siya sa Kawasaki ba. Hindi naman masyado kasi mas mahaba-haba yun eh. Ito halos same pa rin naman ng mga series ng Daang Hari, no? Wala kasi tayong manual mga brothers, so hindi natin masabi kung ilang liters yung tangke nito. Pero ako tansya ko maglalaro lang ng 9 to 11 liters. No, siguro baka malaki na to sa 13 liters. Pero kung may mga makakapagsabi dyan na kung ilan yung exact liters nito, eh mas maganda, no? Nandito po ang lock ng ating manibela, ang ating busina mga brother, okay? At sa seats, mahaba po ito. Sabi ko kayang sakyan ng 3 katao ito, lalo na kung gagamitin nyo sa mga pampasada. Aba, sulit na sulit kayo rito. Mahaba yung seats niya, no? At ang kanya pong upholstery, kinukurot natin. Ayan po, nagpapakita siya ng quality pagdating sa kanyang upholstery. Single tone lang po ito na merong dual stitches, no? Para syempre mas matibay. Ito gusto ko tong cuts na to. Kasi ito yung tumatama sa hita ko dahil maiksi lang ako mga brother eh. And then may 186 4-stroke pa rito mga brad. So ngayon mga brad, check na rin natin dito yung handlebars, no? Sa handlebar niya, syempre Pantra bikes to. Ito yung may ganito yung mga pan-tricycle, diba? Ito yung dito nilalagay yung mga kita nila ng ating tatay o ng ating tito. Ang switches natin dito, masasabi ko, ito yung mga heavy duty na switches, yung mga pan-pantra talaga. Ito yung parang pundidong bakal eh, no? So meron tayo ditong busina, left and right. Ito pala yung setup ng ating headlight, low beam at saka high beam. Wala tayong flasher. Ordinary brake lever natin dito o yung clutch lever, pero meron siyang cover, so hindi siya basta-basta papasukin. Pantra bikes ang ating handle grip dito na medyo may kalakihan sa ating large na kamay. At wala na po siyang N-bar mga brothers, no? Dito sa kanan meron siyang hazard switch, yan. Electronic starting niya. Nandito pala yung patayan ng ilaw and off, no, yung kanyang daytime running lights. Wow, big time ha. At saka yung kanyang headlights. So throttle, same din yung approach, no? Malaki siya para sa isang large na kamay. So kung yung mga malalaking kamay dyan na driver, pasado to, no? Ang brake lever natin adjustable po at meron din siyang cover, same din sa kabila, no? Going dito sa kanyang meter panel mga brother, meron tayo ritong standard lang na susian. Pero ito naman talaga yung sa mga Pantra bikes, no? Ito ibang iba ito sa mga naunang series ng Daang Hari. Ito na, baliktad na kasi. Nandito na yung kanyang speed meter. Ayan po, sagad po yan ng 140. And then yung odometer niya, no? Dito sa gitna meron siyang gear indicator, hanggang 5 speed po yan. Left tsaka right, high beam and also neutral. Tapos fuel meter, no? Sa dati kasing Daang Hari, yung mga naunang version, may RPM pa yon. Pero dito
inalis na siya. Alright. Okay mga Brad, bike fitting para dito sa bagong Daang Hari 186 ng Euro Motor, no? For the reference po, I'm only 5'4", and then may reach lang po ako sa braso na 20 inches at may bigat lang po ako na 53 kg. So, pwede niyo po akong gawing reference. Ganito po ang itsura ko pag nakasakay na rito sa bagong Pantra bikes ng Euro Motor. No, for the seat height mga brothers, meron siyang taas na 780mm. Around po yan, no? At makikita nyo po na medyo may tingkayad tayo rito ng around siguro mga 2 inch o 1.5 inch. Pero ganun pa man, madali siyang i-manage. No? At manipis yung pills ko sa upuan, so madali naman ako makapag-switching dito. And also lalo itong bababa pagka inangkasan na natin. Okay, yung pills ko sa upuan niya o sa foaming niya, medyo may katigasan ng konti lang naman. Pero makapansin ko na comfort siya. Medyo squalado kasi, mga Pantra bikes, medyo squalado. So mararamdaman nyo talaga dito sa hita nyo. Pero ganun pa man, mahaba yung seats. So kung tricycle to, pwede kayo mag-angkas pa rito ng 2 pasahero, di ba? So mas malaki yung kita. Alright, and then pagdating sa kanyang bigat, meron siyang bigat na 108 kg in dry weight, mga brad. So sa bigat, napakagaang. Kung full tank nyo to kasama yung engine oil, baka pumalo na ito ng around mga 110 kg o 112, mga ganon. At pag-usapan natin naman yung riding position niya. Upright siya mga brad. Yun lang ang comment ko rito, mababa sa akin yung handlebar since maiksi yung reach ko. So dapat kasi supposedly dito. Yan. So pagka dito, hindi na masyadong ganung kalus yung braso. Kulus pa naman. No, hindi naman ako nakayuko. Yun lang napansin ko, mababa yung handlebar niya rito. Alright, yung turn radius, malaki, hindi tayo mabibitin dito magmanubra. Abante o paatras, walang problema. Ayan, nakita nyo naman, natutulak ko. And sa baon ng kanyang suspension, hindi naman ganun kalalim. Kasi ang mga setup talaga ng mga Pantra bikes, mga brother, medyo steep ang shocks niyan. Kasi gagamitin sa mga kargahan. And lalo na to, nakaabang na to para lagyan ng isang sidecar. For the bike fit mga brothers, standard siya when it comes sa pagiging business type o yung Pantra bikes natin na tinatawag. Kaya approve. So mga brothers, pag-usapan natin dito yung makina, no? So since wala itong manual, wala pa sila, hindi pa sila kasi napapadalan, hindi natin talaga malalaman ang exact na power at saka yung torque nito. Pwede ko lang kayo bigyan ng estimated ko, no? Siguro maglalaro yung power at saka yung torque nito mga brothers o yung horsepower niya ng 15 to 17 horsepower, and also ganun din sa Newton meter of torque. Maglalaro ito ng around 15 to 17, no? Pero sa kanyang cc, 186cc ito mga brothers, single cylinder, dalawa yung valves, and of course timing chain po yan o yung tinatawag nating single overhead cam, no? Naka air cooled lang po tayo dito, just like Kawasaki Barako, dahil mababa lang po ang compression na ratio ng motor. So meaning po, kahit mataas yung cc nya, since mababa yung compression ratio, no need na pong lagyan ng liquid cooled. Hapyas lang po ng hangin, sapat na po rito sa makina na ito, no? Meron po tayo ritong 5-speed manual transmission na rotary po ang kanyang pattern, meaning dagdag bawas po. Pagdating sa kanyang fuel supply, naka-carburetor ito. Syempre, ito yung gusto ng mga ating mga Pantra bikes driver dyan. At nandito na rin po yung choke nya, wala na po sa manibela. Gustong gusto ko yung pag-assemble nito ng Euro Motor. Ibang iba yung crankcase nya, no? Matte black po yan, no? Yung kabilang side, tignan natin para makita nyo po. Ayan, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Tsaka isa pa sa gusto ko, may cover itong parang heatsink dito sa ating ignition coil, no? Hindi ko pala nasabi, meron tayong kickstart. Syempre, dapat hindi mawawala yan sa isang Pantra bikes, no? At isa pa gusto ko sa kanya, meron siyang oil indicator dito. So malalaman mo kung mababa ka na sa langis at kung luma na yung langis. So hindi mo na, no need na magbukas ng dipstick. Ang chassis niya mga brothers, ito po yung tinatawag na semi double crater frame chassis. Ayan po, diba, makikita nyo po yan. So sa vibration, syempre mas lessen ito. At the same time, naka single overhead cam pa siya. Kung kumpara natin sa pushrod na mas ma-vibrate po yun, no? Well again, napakaganda po ng ginawang upgrade dito ng Euro Motor. Ito nga po yung sa mismong makina niya na pinakamalakas na Pantra bikes na meron tayo ngayon sa market. Ito nga yung Euro Motor Daang Hari 186.
So mga brothers, natapos na nga natin ikutan at pag-usapan itong bagong Pantra bikes ng Euromotor. Ito nga yung Daang Hari 186. So ngayon mga brother, palakayin natin ang kanyang detalye pagdating sa presyo. Sa SRP mga brothers, meron itong cash price na 69,900 pesos. Sabihin na natin 70,000 pesos. And then magdadayamon po kayo ng 5,000 pesos pagdating sa kanyang DP. For the 12 months, meron po kayong babayaran dyan mga brothers na 7,405. And then for 2 years, meron kayong babayaran na 4,364. At sa 3 taon, mga brothers, meron kayong monthly na 3,350. Okay, so ang rebate natin dito mga brothers is 200 pesos pa rin. Mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan niyo itong bagong maporma, matibay at pinalakas na Daang Hari 186. At syempre, ano-ano pa ba yung mga gusto nyong pa-review sa motor ng Euromotor? Comment nyo na rin ang inyong mga suggestion. So mga brothers, huwag nyo pong kakalimutan i-share ang ating episode dyan sa Facebook at mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel. So mga brad, ride safe and cheers!